Magandang tanghali po mga kaprobinsya. Welcome po dito sa Simple Life in Province. So ngayong tanghali mga kaprobinsya ay nandito po ako sa bukid. At ako po ay pupunta dun sa may tubig yung sinabi ko sa inyo na pinakaibabaw kung saan doon kinabit yung dulo ng hose na dinaanan ng tubig. So samahan niyo ako mga kaprobinsya. So titingnan ko mga kaprobinsya kung ayos ba yung tubig dun sa reservoir at maliligo din tayo. Matagal-tagal na din po kasi akong hindi nakapunta dito sa ibabaw dun sa may reservoir. Nung mga nakaraang araw, nung nakaraang linggo, sobrang lakas po ng ulan. Kaya bumaba po ako dun sa patag kasi sobrang lakas din ng baha. Di ko alam kung ayos pa ba yung ng tubig dun sa reservoir kasi hindi naman po ito talagang stable na reservoir. Although siya, matibay yung pagkakagawa pero yung design hindi po siya hindi po standard. Kaya nasisira din po siya. Yung tubig ay hindi na po naiimbak doon sa loob ng reservoir dahil sa napuno na po ng lupa. So titingnan po natin. Medyo masukal na itong dito banda. Yung daanan dati ay hindi na masyadong makita kasi medyo masukal na. May mga maliliit na kahoy na. Ayan. Ayun ay mga mangga. Masyado ng pinupuluputan ng mga baging. Tsaka dito na portion yan ng sapa or creek yung dinadaanan ng sapa. Ito po yung daan. Ingat-ingat din po tayo dito kasi kadalasan pinamamahayan ng mga ito, iwan ko kung anong tawag sa inyo dun, yung maitim na parang putsukan. Nangangagat yun. Kaya napakadelikado talaga pag hindi mo agad napapansin. Baka may namamahay na sa mga baging. Kaya ingat-ingat at pakatingnan ng mabuti pag ganito na talaga. Dapat na talaga itong linisin. Makikita dito yung tubig, ayun. Andun sa baba. Ito kasi yung daanan ng papunta dito. Ayun po yung reservoir. So tutuloy tayo. Nagdala po kasi ako ng pangligo ko. Ayun. Wala na talaga. Wala nang dumadaan sa reservoir. Nandun na lang sa ibabaw. Kung mapapansin po natin yung tubig. Ayun. Kunti na lang, pumapatak na lang yung dumadaan dun sa kasi natabunan ng lupa yung manhole ng dun dumaan yung dinadala ng baha na lupa tapos natambakan yung loob, punong-puno ng lupa. Kaya wala na, useless din yung reservoir. So ingat-ingat tayo kasi yung daanan dito yan andito yung daanan. Ito po hindi na madaanan kasi yung mga baging ay nasa na. So dito na lang may parang ginawa silang bagong dito. Maliit na daanan. Pero buti na lang hindi na gaanong maputik kasi pag medyo maputik pa talaga napakadulas talaga. Kaya ingat-ingat din. Delikado din sa mga ganito kaya kailangan pag
nag-a-adventure tayo sa bukid, kailangan naka ano tayo, yung jungle boots or yung mga pang outdoor talaga na ano, nakasapatos or nakabutas. Delikado po ito. Ang isa rin sa delikado sa ganito is yung mga ahas. Op, dahan-dahan kan bababa. Masyadong so, nalalagyan din ng mga bunot ng niyog. Dinala kasi ito, galing to sa ibabaw. May creek kasi dito na maliit, siguro sa ano din ng tubig. Nadadala yung iba, saka nadagdagan yung nilagay dito ng mga bunot ng niyog. So, tsaka tumumba pala itong puno ng ano dito, kahoy. Ay naman ito, di tayo makakadaan pa na. Ayan, aalis. Dadaan tayo dito tayo dadaan sa ibabaw. Dito. Yan po yung pababa niya, parang ano, falls. Parang falls siya, pero kaso lang maliit yung tubig. Hindi siya kagaya ng ibang ano na malakas. Ito lang. Medyo lumalakas nga lang ito kasi kagagaling lang umulan. Pinulan ng malakas, saka dinaanan ng baha, kaya medyo lumaki yung tubig. Pero sana nga di na magbago. Kaya sana nga ganito na talaga yung ano ng tubig. Ayan. Doon pa, hanggang doon pa po yan sa ibabaw. Yung tubig. So napakalinis talaga na, nalinis siya dahil sa binaha. Lahat po ng mga nakatambak na yung mga nahuhulog na mga sanga ng kahoy at saka yung mga dahon, saka itong mga ugat ng kahoy na alis siya sa gitna dahil sa lakas ng pressure ng baha, kaya napunta siya dito sa mga tabi-tabi. Kaya napakalinis ng ano, yung mismong daanan ng tubig. Yung nakaraan, nandun ako sa ibabaw. Doon ako dumaan, doon sa ibaba. Tumawid ako, saka umakyat ako doon papunta dito dyan sa may ibabaw. Tapos doon ako bumaba sa kabila. Dito na portion sa ano namin, hanggang dyan sa may boundaries. Yung dito pa sa amin, talagang hindi namin pinapaputol yung mga kahoy dito sa may mismong gilid ng tubig o watershed. Kasi kung pinutol itong mga kahoy nito, wala na po talagang sa liit ng tubig na ito, matutuyo talaga. Pero dahil may mga puno pa, kaya kahit pa paano nananatili pa rin siya. Tapos yung nandun sa baba, yun yung pinakita ko nung nakaraang videos. Andun po yun. Yung may mga tinatanim kami mga kahoy dun sa baba. Andyan. Dyan na portion. Andito po kasi ako sa ibabaw. So,
Sa ngayon po medyo hindi ako makakaligo. Balak ko sana maligo dito dyan sa may ano. Kaso hindi po makakaligo kasi yung tubig hindi na po dumadaan dun sa may hose na nakakabit dun sa reservoir. Nandito na po sa labas kasi wala na. Punong-puno na po ng lupa at saka mga bato. Kaya babalik na lang ako doon, ako maliligo doon sa pinakita ko sa inyo nung nakaraan, yung may hose, yung dulo nito na nandun sa ibaba. So kahit pa paano maganda talaga pag nature na sa ano ka. Rinig mo yung tunog ng tubig at saka yung mga huni ng mga ibon. At saka yung hangin na tumatama sa mga dahon ng kahoy. Yun lang tanging mong maririnig. Saka sobrang tahimik. Ayan po yung parang falls dyan. Kaso maganda sana siya kung malakas talaga yung tubig na bumabagsak dun sa ibaba. Kaso maliit lang po itong tubig na ito. Kaya ano, sobrang ganda po talaga. Tsaka yan po yung ano, jackfruit na tinanim ko or sa dito sa amin langka. May bunga pa rin siya kahit di na siya naalagaan. Ang laki po ng kanyang bunga. Napakalamig po ng tubig lalo na pag ganito. Pag umaga po hindi pa ganong malamig yung tubig pero kapag tanghali na po, sobrang lamig na po ng tubig. Napakalamig po. Pero napakasarap maligo pag ano, tanghali lalo na pag medyo nakakaramdam ka ng malinsangan o mainit. Napakaganda po talaga. Ayan po yung mga mangga na sinasabi ko yun. Diretso po yan, yung nakikita ng mangga dun, ay diretso po yan dito sa ibabaw. Ito po kasi yung mangga na yan, yan po kasi yung boundary namin sa dito sa papunta dito sa kabila, yung dito na sa ibabaw. Sa ano na ito. Iba na po yung may-ari niyan. Ito po yung boundaries namin. Yung mangga na yan, diretso po yan dito. Hanggang dun po sa kabila. Yung pinuntahan ko nung nakaraan. Napakaganda po talaga.
medyo lumalaki na po yung mga kahoy dito. Dati hindi pa po ito ganito kalaki, pero ngayon talagang malalaki na po. Saka yung bahay po namin dati ay nandyan po sa ibabaw, nandyan lang po sa dinaanan ko. Dun, yung may puno ng kamansi. Doon po yung bahay namin dati. Saka itong mga tinatamnan po ng mangga dati po ay maisa namin yun hanggang doon. Lahat po nung nakita ninyo na may mangga doon, hanggang dito yung ito. Maisan po namin yan. Tapos yung daanan po dito, yung bawat gilid po niyan ay tinatamnan po namin ng mga kamuting kahoy. Puro po kamuting kahoy yan, kabilaan po. Saka doon, mais. Pati itong mga nakikita nating mga langka dyan, yung mga langka na yan, tanim ko po yan. Mga bata pa po kami nun. Parang ginawa ko lang libangan. Kaya yan, pero hanggang ngayon, for how many years ang nakaraan, buhay pa rin po siya. Kahit pa paano, meron pa rin po siyang bunga. Kaya nakakamiss din talaga. Sobrang napakapayapa talaga. At napakagandang tumira sa ganito. Yung nature. Sobrang ganda talaga at sobrang lamig. Kaya sa mga kaprobinsya natin na meron silang mga dun sa kanilang lugar may mga lupa kayo na may mga ganito, may mga nature, may mga sapa. Kailangan po natin pangalagaan yung kalikasan natin. Siyempre, tayo rin naman ang apektado pag napabayaan po natin kagaya nito. Siyempre, pag nandito sa bukid, mahirap na ring bumaba. Malayo pang pagkukunan ng tubig. Kung wala itong tubig na ito, siyempre, napakahirap po talaga pag nasa bukid. Wala kang source. Kaya po itong mga gilid po talaga, yung watershed, hindi po talaga namin inaalis yung mga kahoy o pinuputol. Nagtatanim pa nga kami. Kaya sa ngayon, kulang pa yung mga natanim namin. Dadagdagan pa yun. Kasi yung mga gilid talaga dyan, talagang kahit dikit-dikit, okay lang yan. Mas maganda kung talagang marami yung kahoy sa mismong gilid. Kasi kadalasan kasi, yung mga nangyayaring mga pagguho ng lupa talaga, dito naman na nagsisimula sa ibaba. Kasi kung wala nang humahawak dyan, lalo po ganito, pag malakas yung baha, magsisimula yan sa gilid kasi una pong gumuguho yung mga portion na ganyan. Pag wala pong mga ugat na kumakapit dyan o humahawak, unti-unti po yung lalaki hanggang sa umabot po sa ibabaw. Siyempre lumalambot yung lupa, nababasa. Talagang guguho yung pinakaibabaw niyan. Samantala kung may kahoy, lalo pat marami talaga yung mga kahoy na nakapalibot dyan, nakatanim dyan sa mga gilid. Siyempre, yung mga ugat ng kahoy ay nag-aabot po yan. Kaya nahahawakan niya yung lupa. Hindi siya basta-basta na dadala ng tubig.
Hindi po siya basta-basta guguho kasi may nakahawak po sa kanya. Kaya kailangan po talaga 'pag mga watershed o yung mga daanan ng tubig, mga gilid ng creek ay talagang tinatamnan po talaga yan ng mga kahoy. So, sana po ay nag-enjoy po kayo sa video na 'to. At sa mga nanonood diyan, maraming salamat po sa inyo. Inuulit ko po ang pagpapasalamat sa inyo. Kahit po paunti-unti ay nadadagdagan po yung suporta na binigay nyo sa akin. So sobrang thank you po talaga. Maraming salamat po talaga sa inyo sa walang sawang pagsuporta. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po at paki-like and share na rin po, at saka paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga next video natin. So hanggang dito na lang po muna. Babalik na po ako dun sa kabila, dun sa hornuhan ng niyog, at dun ko na po ipagpapatuloy yung video. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga ka-probinsya.